Pamahiin sa gabi. Ang kwento ng Balete sa Quezon, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang lugar na iniiwasan ng mga tao, lalo na tuwing sumasapit ang dilim, ang punong Balete sa tabi ng daang patungo sa lumang sementeryo. Ayon sa matatanda, maraming kababalaghan ang nagaganap doon at may ilang taong nawala na lamang nang hindi na muling natagpuan. Isang gabi ng Nobyembre, nagdesisyon ang binatang si Marco na umuwi ng hating gabi mula sa inuman sa kabilang baryo. Kahit papaulit-ulit na paalala ng kanyang lola na huwag dumaan sa Balete sa oras ng alas 12, minabuti pa rin niyang daanin ito upang mapabilis ang biyahe pauwi. Habang tinatahak niya ang madilim na daan, biglang lumamig ang hangin. Tila may malamig na hiningang bumuga sa kanyang batok. Paglingon niya, wala namang tao. Pero ramdam niyang may sumusunod. Pinaspasan niya ang lakad, ngunit mas lalo niyang nararamdaman ang mabigat na presensya. Nang malapit na siya sa Balete, napansin niyang tila gumagalaw ang mga sanga nito. Parang may buhay. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tawa. Manipis, mahaba at parang galing sa babaeng umiiyak at tumatawa ng sabay. Napahinto siya at napatingin sa puno. Sa pagitan ng mga sanga, may aninong babae. Mahaba ang buhok at putlang-putla ang mukha. Marco, bulong nito, kilalang-kilala ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Marco at tumakbo ng mabilis, hindi na lumingon pa. Ngunit habang tumatakbo siya, tila lumalabo ang paligid, parang paikot-ikot siya at hindi makaalis sa harap ng puno. Doon niya napagtanto, naligaw siya sa engkanto ng Balete. Nang gumising si Marco, nasa loob na siya ng kanilang bahay. Pawis na pawis, nanginginig at hindi maalala kung paano siya nakauwi. Ang sabi ng kanyang lola, natagpuan daw siya ng kapitbahay na parang tulala, naglalakad sa gitna ng bukid bandang alas 3 ng madaling araw. Simula noon, hindi na muling dumaan si Marco sa daang yon at pinakinggan na niya ang mga pamahiin. Kasi sa Quezon, hindi biro ang mga kwento ng gabi. At ang Balete, nandoon pa rin, naghihintay ng susunod na pasaway na lalabag sa babala. Wakasan mo ang gabi sa panalangin, baka hindi lang kwento ang magpaalam sa'yo.